So, tatlong bagay po ang tatalakayin natin ngayon when it comes to guardian of courage. Number 1, the courage to stand. Number 2, the courage to step. And number 3, the courage to speak. Tatlong tapang na dapat nating nilalakipan ng tamang paggamit ng katapangan. Ano pong sabi ng 1 Corinthians 16:13? Be on your guard. Stand firm in the faith. Be courageous. And be strong. The first principle as a guardian of courage, number 1, pakisulat niyo po ito, the courage to stand. Kailangan bilang mga lingkod bayan, lingkod ng Diyos, bilang mga ipinalagat, pinagkatiwalaan ng kanyang authority at kapangyarihan, meron tayong tinatang na courage to stand. We must be bold in the spirit, brave in action, and let us build the kingdom with impact. Kaya sabi ni Pablo, maging matapang tayong lahat. Maging mapagbantay, tumindig sa pananampalataya, maging matapang at maging malakas. A guardian leader is rooted, not shaken. Alam niyo po ang tunay ng guardian leader, kailangan matapang siyang tumitindig, tumatayo sa katotohanan, sa tama, at sa katuwiran. Kailangan malalim ang kanyang pagkakaugat, rooted and not shaken. Sa kultura na tinatawag po natin ngayon na a culture that bends the truth, sa panahon natin talaga, ang liko nagiging tuwid. Ang tuwid nagiging liko, ang tamay nagiging mali, at ang mali nagiging tama. Nababaluktot, lalo ngayon sa social media. Halos tayong lahat sa ating panonood at pakikinig, litong-lito na tayo. Gulong-gulo tayo, sino ba talaga ang nagsasabi ng katotohanan? Sino ba ang nagsisinungaling? Sino ba ang nasa tama at sino ba ang nasa mali? Kaya tayo pong mga lingkod ng Diyos na tinalaga, pinagkatilawan at niluklok ng Diyos. In a culture that bends the truth, we need to stand firm in the Word of God. Bilang mga lingkod bayan, lingkod ng Diyos, gaano magkalakas ang impluensya, gaano magkalakas ang tukso, gaano magkalakas ang matitinding hamon ng buhay, kailangan buong tapang natin tindigan ang totoo, tama at katotohanan. Ano ba ibig sabihin ng courage? Courage means we don't adjust the truth to fit trends. Para lang tayo sumabay sa trending, sa viral, hindi natin kailangan baliin ang katotohanan. Hindi natin kailangan itago ang katotohanan. Hindi natin dapat ikahiya ang katotohanan. Don't adjust the truth just to fit to trends. Don't dilute conviction just to be accepted. Na para lang tayo matanggap at palakpakan at hangaan para magkaroon tayo maraming followers, ay babaluktutin or i-dilute. Pabababawi natin ang katotohanan. Standing with courage requires spiritual backbone. Kaya kapag tayo naninindigan, tumitindig, tumatayo sa tama at katotohanan, kailangan natin spiritual backbone. Ang tawag natin dyan, courageousness. If our conviction are shallow, our courage will collapse. Kaya sa lakat ng mga lingkod bayan, lingkod ng Diyos, sa lakat ng mga pinuno na iniluklok, nilagay, pinagkatiwalaan, kapag mahina po yung kapit natin sa tapang, magkukulaps ang ating paninindigan. Magkukulaps ang ating pananampalataya. Magkukulaps yung ating buhay na patuto. Konting pagsubok, konting tukso, konting problema, konting challenges, gumuguho yung ating pagkatao. If you don't stand or you don't stand because it's easy, we stand because it is right.
tumatayo, tumitindig tayo, hindi tayo madali at ang tinatayuan natin. Tumatayo at tumitindig tayo kasi tama ang tinitindigan natin. Tandaan po natin, tamang paninindigan sa tama. Ito yung tinatawag nating tapang sa paninindigan. So the first principle of a guardian of courage, number 1, courage to stand. Kaya kapatid, kaibigan, ikaw na nanonood at nakikinig ngayon, maaring nasa mga crossroad of life ka ngayon. Marami kang narinig, marami kang nakikita, marami kang nararamdaman, marami sa iyong bumubulong. Ano ang iyong titindigan? Ikaw ba'y makikipag-compromise? Ikaw ba'y matatakot? Ikaw ba'y titiklop? Ikaw ba'y tatahimik? As guardian of courage, the first truth that we need to stand is courage to stand. Tumindig ka, tumayo ka sa pinagagawa sa iyo ng Diyos. Tumindig ka, tumayo ka sa tama, totoo at katotohanan. Dahil kapag ang katotohanan at tama at katwiran tinindigan mo, napakatibay ng iyong kinatatayuan. Bakit? Dahil kakampi mo ang Diyos. Kasama mo ang Diyos. And if God is with you, who can be against you? Tama o may tama?